Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang apat na himagsik ni Francisco Balagtas Baltazar at ang mga tauhan ng kanyang akdang Florante at Laura. Ito ay presentasyon ng pangkat-3. Ang apat na himagsik ni Francisco Balagtas Baltazar. Una, himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Bagaman hindi tuluyang binanggit na ang Pilipinas ang tagpuan ng awit, makikita sa tauhang si Florante sa kaharian ng Albania ang pangyayaring maihahambing sa kasaysayan ng ating bansa. Naghari sa Albania ang kataksilan, pagmamalupit, pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga namumuno at mga salik na naging sanhi ng paghihirap ni Florante. Isa sa patunay ay ang salaysay ng kaawa-awang binata na sinapit ng kanilang kaharian sa ilalim ng paghahari ni Adolfo. Ikalawa, himagsik laban sa hidwaang pananampalataya. Bilang pagtutol sa katuruan ng mga prayleng Kastila na ang kabutihan o kasamaan ng isang tao ay nakabatay sa kanyang relihiyon. Ipinakita ni Balagtas na posible ang mabuting ugnayan sa kabila ng pagkakaiba ng pananampalataya, lalo na sa pagitan ng Moro at Kristyanismo. Sinabi rin niya na ang negatipong paglalarawan sa mga Muslim noong panahon ng panitikan, inilarawan rin niya ang pagkakaibigan ni Florante at Laura, mga Kristyanismo, Moro at nila Aladin at Flerida. Pinili rin ni Balagtas na si Aladin at si Flerida ang siyang magliligtas kina Florante at Laura mula sa malupit na kamay na si Adolfo. Ikatlo, himagsik laban sa maling kaugalian. Nilahad ni Balagtas ang maraming aral tungkol sa pagiging mabuting tao sa loob ng pamilya at pamayanan, tulad ng paggalang sa magulang, pagmamalasakit sa kapwa, pagiging mabuting mamamayan at matibay na pananampalataya. Itinaguyod din sa akda ang kahalagahan ng wastong pagbabalaki ng anak, hindi lamang sa pagbibigay layaw, kundi sa paghahanda sa mga pagsubok ng buhay. Ipinakita rin ang pagiging mapanuri sa oras ng pangangailangan. At panghuli, himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Pinatunayan ni Balagtas ang kanyang natatanging husay sa pagtula sa wikang Tagalog. Ayon kay Lope K. Santos, higit ang antas niya sa pagtula kumpara sa ilang makata at manunulat sa Tagalog noong panahon niya. Habang ang ibang manunulat ay tumututok lamang sa mga panitikang pangrelihiyon, si Balagtas ay tumatalakay sa kalagayan ng mga Pilipino sa panahong iyon. Nilampasan din niya ang karaniwan na estilo ng pagtula na madalas nakatuon lamang sa pagtutugma ng hulihan ng taludtod, ngunit walang wastong sukat at lalim ng diwa. Ayon kay Santos, mataas ang uri ng pagtula ni Balagtas dahil ito ay may makabuluhang nilalaman, malinaw na pagkakasunod ng kaisipan at makulay na paggamit ng talinhaga. Mga tauhan ng Florante at Laura. Florante, anak ni Duque Briseyo at Prinsesa Floresca, kasintahan ni Laura. Laura, anak ni Haring Linceo at kasintahan ni Florante. Aladin, prinsipe ng Persia, anak ni Sultan Ali Adab at kasintahan ni Flerida. Flerida, kasintahan ni Aladin at nagligtas kay Laura mula kay Conde Adolfo. Conde Adolfo, taksil sa kaharian ng Albania, naglagay kay Florante sa bingit na kamatayan at umagaw kay Laura, anak ni Conde Sileno. Menandro, kaklase sa Atenas at kaibigan ni Florante, kanang kamay ni Florante sa mga labanan. Haring Linceo, hari ng Albania at ama ni Laura. Duque Briseyo, ama ni Florante, asawa ni Prinsesa Floresca at tagapayo ni Haring Linceo. Prinsesa Floresca, ina ni Florante, asawa ni Duque Briseyo at prinsesa ng Crotona. Antenor, guro ni Florante sa Atenas, amain ni Menandro.
Conde Sileno, ama ni Adolfo at Conde sa Albania. Sultan Ali Adab, ama ni Aladdin, Sultan ng Persia, karibal ng anak kay Florida. General Miramoli, kilalang general ng Turkiya na sumakop sa Albania. General Osmalik, general ng Persia na sumakop sa Cortona. Menalipo, pinsan ni Florante na nagligtas sa kanya mula sa buwitre. Ito na lamang, maraming salamat po.